Makikita sa Biblia ang ikalawang tulong na ibinibigay ni Jehovah sa kanyang mga lingkod para maging masaya sila habang gumagawa ng mga alagad. Mababasa ang tulong na iyan sa unang Pedro 5:9. Pakisuyo sa inyong mga Biblia. Unang Pedro, Kabanata 5, Talata 9. Manindigan kayo laban sa kanya at maging matatag sa inyong pananampalataya dahil alam ninyong ang ganoon ding mga pagdurusa ay nararanasan ng lahat ng kapatid ninyo sa buong mundo. Kaya anong tulong ang binigay ni Jehovah? Ang lahat ng kapatid natin sa buong mundo. Natututo tayo sa mga halimbawa nila at matutulungan nila tayong maharap ang mga problema sa ministeryo. Binigyan tayo ni Jehovah ng malaking pamilya. Ibig sabihin, gusto talaga ni Jehovah na maging masaya tayo sa paggawang magkakasama. Baka maisip nyo, ayos yun ah. Pero pwede nga kaya talaga akong maging masaya sa paggawa ng mga alagad? Baka may mga Bible study ka naman, pero wala sa kanilang sumusulong o nababautismuhan. Kaya baka maitanong mo, magagawa ko ba talaga yun? O baka isa kang magulang na baguhan sa katotohanan. At baka naiisip mo, paano ko kaya maaabot ang puso ng anak ko para matulungan siyang mahalin din si Jehovah? O baka may sakit ka o marami nang iniinda sa katawan dahil sa pagtanda at sa loob-loob mo, kaya ko pa kayang maging mabunga sa ministeryo? Mahal naming mga kapatid, tandaan ang mahalagang katotohanan ito. Laging tutulong si Jehovah at baka abot kamay lang ang tulong na yan. Para makita ang pagtulong ni Jehovah sa lahat ng lingkod niya, pag-usapan muna natin sandali ang mga karanasan ni Apostol Pablo. Kapag nabanggit si Apostol Pablo, ano ang naiisip nyo? Isang masipag at masigasig na kapatid ba ang naiisip nyo na naglakbay ng malayo bilang misyonero? At walang kaduda-dudang naging matagumpay si Pablo sa kanyang ministeryo. Pero ang tagumpay ba ni Pablo sa ministeryo ay dahil lang sa sarili niyang pagsisikap? Hindi. Mapagpakumbabang nagpatulong si Pablo. Naalala niyo siguro yung nakaulat sa Gawa Kabanata 16 at 17. Kasama noon ni Pablo si Silas sa paglalakbay. Noong nandun na sila sa lungsod ng Filipos, siguradong tuwang-tuwa sina Pablo at Silas na matulungan ng isang buong pamilya na maging alagad. Pero may kapansin-pansin sa ulat na ito ng Biblia. Sa tuwing binabanggit si Pablo, lagi ring nababanggit si Silas. Ang pananalitang Pablo at Silas ay mababasa ninyo ng 6 na beses sa ulat na ito. Anong matututuhan natin? May tumulong kay Pablo sa kanyang ministeryo. Hindi siya nag-iisa. Mga kabataan, may tanong ako sa inyo. May naalala ba kayong kaibigan ni Pablo na lagi niyang nakakasama sa paglalakbay? Tama kayo, si Timoteo. Mga 14 na taon din silang magkasama ni Pablo sa paglilingkod kay Jehovah. Kahit makaranasan na si Pablo, itinuring pa rin kaya niyang malaking tulong si Timoteo sa kanyang ministeryo? Oo naman. Noong malapit nang mamatay si Pablo, sumulat siya sa kaibigan niyang si Timoteo. Sabi niya, sikapin mong makapunta agad sa akin. Talagang mapagpakumbaba si Pablo. Tinanggap niya ang tulong. Sa Gawa Kabanata 18, mababasa natin ang tungkol sa isang mag-asawa, si Aquila at Priscilla o Prisca na tumulong kay Pablo. Noong nasa Corinto, hindi lang nila pinatuloy si Pablo sa bahay nila. Isinama rin nila si Pablo sa paggawa ng tolda. Nai-imagine nyo ba kung gaano sila kasayang tatlo habang gumagawang magkakasama? Hindi lang sa trabaho nila ng paggawa ng tolda, kundi sa paghahayag din ng mabuting balita. Pag-alis ni Pablo sa Corinto, anong ginawa ni na Aquila at Priscilla? Sumunod sila sa kanya sa Efeso. Doon, ipinagamit ni na Aquila at Priscilla ang bahay nila para maging tagpuan ng kongregasyon. At hindi lang yan ang ginawa nila. Sa Gawa 18:24, makikita nating tinulungan din ng mag-asawa si Apolos. Ayon sa tekstong ito, isa siyang Kristiyano mula sa Ehipto. Mahusay siyang magsalita at marami ding alam sa kasulatan. Kahit ganun,
kailangan pa rin ang tulong ni Apolos kasi meron pa siyang mga bagay na hindi nauunawaan. Kaya anong ginawa ni na Aquila at Priscilla para makatulong? Sinasabi sa Gawa 18:26, isinama nila siya, si Apolos, at ipinaliwanag sa kanya ng mas malinaw ang daan ng Diyos. Ngayon pag-isipan niyo to. Kahit manggagawa lang ng tolda ang mag-asawang ito, hindi sila nailang kay Apolos. Kasi para sa kanila, isa siyang kapamilya. Dahil mahal ni na Aquila at Priscilla si Apolos, kumilos sila para tulungan siya. Ngayon, kung babalikan natin si Pablo, alam nating mapagpahalaga siya sa mga tumutulong sa kanya. Kaya ano kaya ang tingin niya dun sa mag-asawa? Pakisuyong buksan ang inyong Biblia, basahin natin ang sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanata 16, talata 3 at 4. Sa Roma, Kabanata 16, talata 3 at 4. Basahin natin. Ikumusta ninyo ako kina Prisca at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus at nagsapanganib ng buhay nila para sa akin. At hindi lang ako ang nagpapasalamat sa kanila, kundi pati ang lahat ng kongregasyon ng ibang mga bansa. Talagang pinahalagahan ni Pablo ang tapat na mag-asawang ito, kung kaya tinawag niya silang mga kamanggagawa niya. Kaya ano ang matututuhan natin sa halimbawang ito ni Pablo? Maliwanag, ang tagumpay ni Pablo sa kanyang ministeryo ay hindi dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Nagbigay ng tulong si Jehovah kay Pablo para magtagumpay siya sa ministeryo. At gumamit siya ng maraming kapatid sa kongregasyon. Mahal na mga kapatid, nagbibigay din sa atin ng tulong si Jehovah, ang ating mga kapatid. Sa mapapanood na video, pansinin kung paano nakinabang si Nita sa tulong ng isang sister. Ginawa ko na ang lahat para mapadalo si Joy. May pulong kami tuwing Thursday at Sunday. At tingin ko mag-e-enjoy ka dun. Ayokong mangako. Pero sana makapunta ka. Teka, text ko lang siya. Paalala ko lang yung pulong natin. Nasubukan mo na bang magsama ng ibang kapatid sa study nyo? Oo nga, no? May gagawin ka ba bukas? Hi! Joy, si Tita Abby nga pala. Hello po! Tuloy po kayo. Teka, patayin ko lang po. Ang tagal na rin mula nang huli kong marinig ang kantang yan Kilala niyo po yung bandang yun? Kilala? Hindi lang kilala. Lagi akong nasa concert nila bago ako naging saksi. Oh, talaga po? Mahilig pala kayo sa ganun? Ayaw mong maniwala, ha? Nasaan ba yung cellphone ko? Ay, nako. Kailangan niyo po ng tulong? Nandito lang yun Tita Abby. Ayun. Alam mo, nung bata pa ako, Wow! May banda po kayo? the sunshine so sweet. Paborito ko po yan. May plaka nga po ako niyan. Nga pala, wala ako next week pero may Okay. pupunta sa'yo para mag-Bible study. Okay sa'yo?
Napansin niyo ba kung ano ang naging tugon ni Nita sa suggestion sa kanya ng isang sister? Nang sundin niya ang payong yon, maganda ang naging resulta. Gaya ni Nita, baka kailangan din natin ng espesipikong tulong para mapahusay ang ating ministeryo. Halimbawa, nahihirapan ka ba sa pagdalaw muli at pagba-Bible study? Pwede kang maging epektibo kung magpapatulong ka sa mga kapatid sa kongregasyon. Siguradong makikinabang tayo kung hihingi tayo ng tulong sa mga kapatid na makaranasan o mahusay sa ilang aspekto ng paglilingkod sa larangan. Kung isa ka namang magulang, malamang na gusto mong mahalin din ang anak mo si Jehovah. Baka pwede kang humingi ng payo sa ibang magulang o sa ibang may edad. Kung matagumpay nilang napalaki ang kanilang mga anak na may pagmamahal kay Jehovah at naging mga alagad ni Kristo, malamang marami silang maitutulong sa iyo. Paano kung ikaw ay may edad na, may sakit, o limitado na ang nagagawa mo? Baka kailangan natin ng praktikal na tulong mula sa ibang kapatid. Halimbawa, sa maraming Bethel, patuloy pa ring nakikibahagi sa ministeryo ang ilang kapatid kahit may edad na sila o limitado na ang nagagawa nila. Pero paano? May kaayusan sa Bethel na samahan ng nakababatang mga publisher ang mga may edad sa letter writing at telephone witnessing. Halimbawa, sinabi ng isang sister na halos 90 anyos na, si Nancy, "Para sa akin, mahalaga ang pagle-letter writing. Paglilingkod din ito sa larangan. Kailangan ng tao ang katotohanan." Nakakapagpatibay, di ba? Alam nyo ba? Isang grupo ng mga may edad ang gumugol ng mahigit 1,000 oras sa ministeryo sa loob lang ng wala pang 1 taon. Sumulat sila ng mahigit 6,000 liham, gumawa ng mahigit 2,000 tawag at nakapag-place ng mahigit 6,000 literatura. Kapag gumagawa tayong magkakasama, marami tayong nagagawa at nagiging masaya tayo. Pero syempre, kailangan nating maging mapagpakumbaba at aminin kailangan natin ng tulong. Yan mismo ang natutuhan natin kay Apolos. Mahusay siya, marami ring alam sa kasulatan, pero mapagpakumbaba siyang tumanggap ng tulong. Dahil dyan, nakinabang siya at malamang pati ang lahat ng tinuruan niya. Itong punto. May kilala ka bang Aquila at Priscilla na pwedeng makatulong sa iyo sa ministeryo? Kung meron, baka pwede mo silang lapitan at hinga ng tulong. Baka pwede kang magpasama sa kanila sa pangangaral o sa pagba-Bible study. Kung matagal-tagal ka ng lingkod ni Jehovah, nasa kalagayan ka bang tumulong sa iba? Kung oo, pinasisigla ka naming maging mapagmasid at maging handang tumulong sa iba. Kung napansin mong may isang kapatid sa kongregasyon na kailangan ng payo, huwag magdalawang isip. Humanap ng tamang pagkakataon, tapos sabihin sa kanya sa mabait na paraan, "Pwede ba akong mag-suggest sa'yo?" O, "Ganito yung ginawa ko nun." Tandaan, kung mabait tayo at nagmamalasakit gaya ni na Aquila at Priscilla, malamang na maging pagpapala sa iba ang ating pananalita at halimbawa. Kaya magiging masaya din ng iba sa ministeryo nila. Kaya anong natutuhan natin sa ikalawang bahagi ng symposium na to? Una, regalo ni Jehovah ang mga kapatid natin para matulungan tayo sa ministeryo. Ikalawa, kung magtutulungan tayo at gagawang magkakasama, lahat tayo ay masisiyahan ng gusto sa mahalagang gawaing ito. Ngayon, tatalakayin ni Brother Gerrit Losh, miyembro ng Lupong Tagapamahala, ang huling pahayag ng symposium na ito, Masiyahan sa Paggawa ng Alagad. Tanggapin ang tulong ni Jehovah. Panalangin.